Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife, Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits.
Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga maggulpi untat sa pagka OFW pagkasiman tungod sa pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanom nga kakao ang matamat na dadamo. Dito na ko nag-umpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na Ginto Bar. Sa umpisa, ang bulig nga una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natunan. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma no. Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa ako ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tray namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abunuman. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HBCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HBCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton tanan ng mga tagpalamati, sa aton ng mga tumalanaw over Facebook Live and our through frequency sa aton radio station. Good morning, and sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa tanan naton ng mga agricultural technician, ang aton
ng municipal agriculturists, subong man sa aton mga provincial agriculturists and city agriculturists, sa aton mga regional executive directors ng Department of Agriculture Western Visayas, Director Dennis Arpia, and ang aton duha ka Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Zarlina D. Coelho, and ang aton OIC Director for Operation and Extension, si Director Maria Teresa Solis. Maayong aga sa aton tanan, and ginatamayan man naton ang katapos ng DA Western Visayas ang aton mga attached agencies kag iban pagid nga nagabugo sa sektor sa agrikultura. Isa ka maayad nga aga sa aton tanan. Subong adlaw panibagong episode, isa na naman ka information ang aton nga ipalabot sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga stakeholders, especially sa aton nga mga kauturan nga nagakuto sa mga kasapatan sa aton nga livestock industry. Mangin mapinuslanon gid kag mabinungahon ining episode, it's because mangin kaupod naton ang next in rank veterinary quarantine officer sa Bureau of Animal Industry, si Dr. John Orwell C. Hilario. Subong man makaupod naton ang veterinary quarantine officer sa Veterinary Quarantine Station 6, si Dr. Pearl Joy B. Herawa. Maayong aga sa aton tanan do. Magtanamiya sa aton mga listeners. Yes, sir. Good morning. So, Sir Jan, good morning. And of course, on behalf of Dr. Nilo Pilingayan, Regional Veterinary Quarantine Officer under Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Region 6. I am once again Dr. Januel Hilario, the next in rank in Region 6. And kaya kami akong tanan sa mayong aga. We are very glad to be here. We are very glad for this opportunity to present our regulations for the idea of our farmers who are for shipping their commodities. Yes, Dr. Good morning. Thank you, Sir John. Thank you, Gid, sa taga-DA office sa paghatag sa kahigayunan sa amon sa mga aga na ma-share mo namon ang mga regulations naman sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Services Station 6 and mayong aga man sa tanan nato niya mga pagpalamti sa mga aga. Yes, istorya natin sa mga book yung ginatawag natin nga local shipping permit o kanang online sa Bureau of Animal Industry. So, yung natin napanangkot, ang mga sapat o klase sa produkto ang kalakip nga gakinhanglan kuhaan sa buy local shipping permit o kung ang atong LSP para sa atong mga viajeros o kung pasahero. Yes, sir. Siguro, sir, actually, the commodities that sir, no, covers sa issuance ng permit under Bureau of Animal Industry, medyo damo siya. Yes. But I think we'll categorize into 4 na lang din para mas hapos tandaan sa itong tagpalamati. So, number 1, sir, commodity number 1 will be live animals. Gadala ka sa mga weight, kasapatan, kinahanglan magkuha sa permit. Ikaduha, kung gadala ka sa ilang mga products, such as karne, such as itlog, or gatas, magkuha sa permit na siya. Also na mga meat products and meat commodities na nakuhaan sa permit. And lastly, of course, animal byproducts. Magkamalit animal byproducts, ano siya ang commodities or products from animals na ginatong makaon, such as, for example, ilang mga skin, mga leather, ilang mga chicken tongue abi, mga ginagamit sa buno. So those are the commodities na if you're planning to transport those commodities, kinahanglan din po kuhaan sa permit. Yes, and ang next natin question, Doc, ano naman ang primary document o kung requirements sa mga basic na mga kinahanglan na kung makakuha sa LSP? Okay, sige. May ginatawag kita, sir, na administrative order number 5 series of 2019. Amo na siya, sir, ang guide namon kung mag-ship kita sa mga animals. So, una-una sa mga live animals natin, kung babiyahe ka mo sa mga dogs and cats, kundi mga baka, carabao, importante, mayara kita mga veterinary certificate kung nakuha nila sa licensed veterinarian. Ikaduha, sa mga meat and meat products natin, importante, may ara sila nga dala nga certificate of product registration from the Food and Drug Authority, and then may ara sila LTO or license to operate from the sa mga karne man, mga frozen meat na natin, importante may ara sila dala nga meat inspection certificate from the National Meat Inspection Services. Kung ina nga karne is local source or di sa mga slaughterhouse na siya kinakakuha or sa local supermarket. And importante, kung international man niya, halin ang karne, importante may ara sila dala nga certificate of meat inspection from the National Meat Inspection Services. However, sa mga meat natin,
same lang na sila, CPR, kag LTO from the FDA. And then, kapag ang client nato may dala nga for pasalubong day na less than 10 kilogram na for consumption, lang ng mga karne, importante may haras sila dala lang nga official receipts o kundi nilaging bakal ang cooked meat ngayon. Then you mentioned to me na Doc ang online system, no? Ano naman ang ato ni proseso sa online submission sa mga dokumento sa BAI online system? Sa una, manual ang issuance natin ng local shipping permits. Client, pakadto sa office naman, dalo na yung mga requirements, issuehan natin sa local shipping permit. Sa subong, bago na ang atong proseso, may ginatawag na kita nga online local shipping insurance system. Sa sinya makaagi, hindi na magkadto sa client sa opisina namon as long as may aral siya requirement, secure, mas hindi lang siya, kag may aral siya internet connection, makakuha kit siya, maka-apply kit siya online. So, may duha kita ka-process, ang account registration step. So, first step na importante, may aral lang sila active email address and password. So, mag-login lang sila sa npqst.bai.gov.ph. I-fill in lang nila ang mga basic information, kag i-send. Ang next step sina is ma-send na si BAI for account confirmation. So, i-check ni client ang ila inbox sa ila email or sa spam nila. Dira na ang ma-click ang confirmation ng gipadala ni BAI. So, once confirmed ang imo username and password, ang third steps na is ang application process. So, kadto kagihapon sa npqsd.bai.gov.ph, i-login mo ang imo active email account, kag i-register kagina, kag ang imo password, and then, i-fill up natin ang mga basic information natin, kag ang mga shipping details natin. After sina, i-attach natin ang mga requirements na ginapangayo sa DAA 05, and then after sina is i-send the log natin. So, from there, mabato na sa system naman and kami sa BAI ang ma-review and ma-approve na dahil sa local shipping permit nila. And speaking of pag-approve, Doc, ano naman ang criteria sa pag-approve o kung pag-deny sa BAI 6 application system? Kung sa pag-approve sa atong shipping permit, importante, compliant lang sila sa DAO kaya ginapangalan ng mga requirements. So, pag-comply sila, approve sila. Once naman, ang mga cases na nagkakadinay ang ila application is, for example, kulang ang ila documents na attach. Ikaduha, sala ang na-indicate nila na shipping details, kaya sala man ang documents na in-attach nila. Or probably, may error sa documents, kaya expired ang documents na na-attach. Ang mga kaso nga nagkakadinay ang ila application. And ano naman, Doc, ang mga tikang, for example, for some instance, kung may sala sa online application? So, once mabato na sa aming application na nakag-review naman and nakita naman na may ara sila sala sa ila application, automatic, may ginatawag na return to sender. Ang application, mabalik kay client, and then may comments na siya sa BAI. So, for example, nag-ship kami sa dog, and then sa documents mo, wala mo ma-attach ang veterinary health certificate and ang vaccination record niya, ma-comment lang dito si BAI. Please attach your veterinary health certificate or the vaccination record. So, kinahanglan si client, ma-comply na siya. And then, i-resubmit niya liwat ang i-application para ma-review liwat. And speaking of time frame naman yun, Doc, ang pagdidayon o kanang time frame para sa pagproseso sa aplikasyon pagkatapos na sumiter sa online local ship system, yung online local shipment permit system. So, may kita 3 days na processing para ma-approve ang local shipping permit nila. Ang schedule for review and approval sa permit natin is from 8 a.m. to 9 p.m. So, kung gina-apply natin ang atong local shipping permit at 8 a.m., before 5 p.m. may ara na kita status ng atong local shipment LSP. So, si client, importante, ma-refresh niya yung portal para ma-check niya from time to time kung anong updates ng iyong local shipping permit. And then, kung may scenario na 5:30 na isang hapon na gin-apply ang iyong local shipping permit, ang review sina the next day na at 8 a.m. So, if ever si client nang repeated ang iya errors, no, pagdamog siya sala during application niya, kami sa BAI Veterinary Quality Station, make sure natawagan lang naman ang client para hindi magbalik-balik ang iyang application kung makayo niya ang tanan-tanan ng mga sala. So, from there, hindi nakalabuot
sa 3 days, ma-issuehan din siya sa local shipping permit. Okay. And sa atin yung mga tagpalamatibok, paano naman sila makakuha sa permit number o kung reference code para bibiin gamiton sa port o kung terminal? So, upon the application ng client sa portal naton, ang reference code or ang permit number, automatic na siya gina-generate ni BAI sa system nila. So, ang ani na permit number, ang muna naman ni ang maging basihan sa mga veterinary quarantine inspectors naton sa tanan nga airports kag seaports nga pag-aagyan sa ila shipment. Kadang ina, make sure dira na ang basihan kung ang ina nga permit is legit or hindi fake or hindi siya recycled. And once again, sa aton yung mga tagpalamatiwa listening sa aton yung mga personnel from the Bureau of Animal Industry. And sa next natin question, Doc, speaking of reference code, ni-mention natin kung ang permit number, ano naman ang dapat ihatag sa border control officer sa airport o kung puerto pag-abot, especially when we're talking about mga papeles, mga reference code o kung mga QR code? Okay. So, for example, si client, na-approve na niya yung shipping permit na, makakiyari na siya. So, sa tanan niya, airport o seaport na higyan niya, sinangan present niya ang printed na local shipping permit na issued by BAI, and then ang mga attached documents. So, ang kinahanglan na kapag veterinary health certificate, kinahanglan original din na siya. Ang mga meat inspection certificate, certificate of meat inspection, kinahanglan original na. Ang mga handler's license, ang mga livestock handler's license, transport carrier, pwede o ang mga other documents, pwede kahit photocopy na lang. And may araw na, Doc, bayad para sa pagkuha sa mga permit online kung paano yung bayaran? Okay. So, ang pakatandaan nyo doon, ang BAI local shipping permit is free na siya, wala na siya bayad. Okay. Paano naman masunod, Doc, ang mga security protocols kag data privacy naman niya sa pag-upload sa nakabig natin mga sensitive mga information? Okay? So when it comes to mga data na i-upload natin online, BAI make sure na secure ang ating data. So, sa tanan, ang ating account, para nga ating username, naka-embed na siya sa may system ni BAI. And then, si BAI, wala na siya gagamit sa mga open source na may Microsoft. Then, ikaduha, may ara na siya, nakasubscribe na siya sa SSL na to make sure na ang website is safe, hindi siya ma-hack, hindi siya masudlad sa mga virus. And then at the same time, may ara na sila ang ato namang BAI IT personnel, naka-sign na sila sa non-disclosure agreement na hindi nila pwede i-leak ang information and maging liable sila once ang amo ng information is magagawa. And then, BAI also invest millions of pesos para maprotektahan ng firewall sa aton niya website. So, rest assured nga aton yung shipper, ang aton data is protected by BAI. Yes, and ano naman, Doc, ang mga protocol kung may mga preventive quarantine, inspection, o kung sampling sa sapat o kung produktong minadala? Okay? Usually, sir, before the transport of some permit, we have, of course, the requirement that was mentioned in the first. Kaya palang makita kung ayan sila, compliant sila sa mga DAO number 5 no, 2008 na instrumental ng issuances. So, kung okay sila nila, after that, mag-ship na sila, malabay na sa itong mga airports and seaports. So, paglabay nila dapat ang mga documents na ipakita nila para ma-properly check sa ating mga veterinary quarantine officers and inspectors. So, the process nila, they will be checking not only for the documents, kung okay ang documents, but they will also be checking for the commodities. Kung commodities na is, I have okay, for meat natin, kung sound siya for kung fit for human consumption, kung animals natin is healthy. At ayan, kung ang documents ta, kada itong shipment ta, live animals or itong commodities na natin, consistent ang details. Kay kisa, although kisa pareho ang okay ang shipment, okay ang documents, kisa magkaiba. So those are the things that we are checking to make sure nga compliant at mga shippers and tapos safe man kag healthy and receive ng commodities from the region ato sa destination. Paano naman, Doc, i-coordinate sa BAI ang information sa customs, you mentioned about customs, mga port authorities ka, airport immigration? Alright.
Sana sir, depende sir actually sir sa ano no sa concern natin if the concern natin is domestic or international. So it depends kung which entity are we going to coordinate. But of course no, atong coordination with them are actually regular man na siya. We have orientation, we have reorientation, we actually update them regularly kung may ano mga bago updates sa atong regulation ta. Also, as I said earlier, kung depende sa concern, kung ayan, international siya or domestic. Normally, if pag-complain sila ng Puerto Agi, for example, kung gaagi sila sa airport, we'll be coordinating with, of course, the PNP RCU or PNP natin sa airport and also the Civil Aviation Authority of the Philippines. Kung ano naman, kung malabay sila sa seaport, makorek kita with either the private port or the PPA, Philippine Ports Authority, and of course the Coast Guard as well, and atong PNP sa mga port as well. On top of that, if domestic ang concern, on top of those agencies, usually we contact with LGU. However, kung international naman siya, we coordinate as well with the what we call CIQ, or the Customs, Immigration, and Quarantine na group. Kasi those are our partners kung international naman. And ano naman ang proseso that mo when you're talking sa renewal o kung pag-extend sa online permit kung kulang pa ang validity? Okay. Ang pag-shipping permit natin sa so hindi na siya pwedeng mag-cycle or magamit ng maluwat. So for example, in one day, magyaya ako kadto Guimaras, makuha ako ng pag-shipping permit ng Iloilo to Guimaras. Kapag kahapon, kung from Guimaras ako, mabalik ako Iloilo, kinahanglan magkawad ako liwat sa shipping permit from Guimaras to Iloilo. Ang mga requirements na gina-attach nila is kinahanglan bago man. Hindi ko pwedeng ma-recycle ang mga documents na gina-attach nila. So, kuha naman sila sa bagong mga requirements. And talking about penalty or fines, Doc, ano naman ang mga penalty o fines kung, for example, magsala sa protocols para mo sa late submission of kulang na dokumento? Okay. So, for example, ara na sila sa seaport or airports, and upon apprehension or inspection sa mga veterinary quarantine inspector na doon, and nakita na sa ka-scenario abi is kulang ang inyong mga documents na nila. So, paghahatagan ka sa within 24 hours para ma-settle na ina mga minor violation na makahatag ka ng consideration. Pero however, pag ang inyong case is mga fake documents, gino-recycle mga documents, in-tamper mo ang documents, automatic na siya return to origin. So, return sa ginhalina niya, ang amon magiging sanction nila. Or ang ina nga return to origin, ikaw na mabayad sa shipper sang gastos mga pagpabalik mo sa animals. Pero kung hindi ka magsugot, hindi ka magbayad, di automatic kami nga veterinary quarantine officer, i-confiscate na namon kag i-dispose ang animals or products na na-apprehend namon. So, from there, mga serious violation, like for example, upon inspection namin, nakita namin yung may sakit ang animals, although may mga documents siya, automatic confiscation na siya, disposal. Kaya kung may sakit ang sapat, hindi naman pwede i-release, kaya mo na magiging source of maglapta ang sakit. And at the same time, kung ang mga karne, upon inspection natin, medyo mag-green na, or medyo may molds na, or hindi na, nagbaho na, automatic confiscation and disposal ang among magiging sanction dira. So kung ikaw naka-commit ka sa various serious violation, ang among sanction dira pwede na siya nga mag-blacklist ikaw, tagan ka namon sa show cause order, and then pag na-prove na guilty ka, pwede ka mag-blacklist na ni PAI. So in blacklisting, hindi ka na allowed to ship or to transact sa any transaction sa Bureau of Industry. So, amo na siya. Yes, once again sa ating mga listeners, online din sa ating mga viewers sa Facebook natin, going habit ang ating naging bisita subong from the Bureau of Animal Industry, si Dr. John Ruel C. Hilario, and Nesting Rank, Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6 sa Western Visayas. So naman si Dr. Pearl Joy Garawa, Veterinary Quarantine Officer, Veterinary Quarantine Station 6. Nalasin na lang mga doc na panagyan at mga advisory na lang sa ating mga pagpalamati. Yes, sir. Once again, thank you so much for this opportunity, and on behalf of Dr. Nilo Pilingaya, we would like to thank DA Rapis, and of course Sir James, and also our Sir Dennis Arpia
for having this opportunity to, of course, once again broadcast and update everyone sa the regulation naman as far as live animals and animal products is concerned. So, maraming salamat for this opportunity and hope we will be aware and also will be able to be compliant lang sa regulation to avoid those violations mentioned earlier by Sige. Okay. Thank you gid sa tanya pagpalamati sa bunga aga. Kung may araw pa kamo dugang pamangkutanon, open gid ang amon niya Facebook account. Pwede niyo siya i-follow kag i-like. Veterinary Corn Services Western Visayas. So, may messenger dira, pwede niyo ma-PM ang inyong mga questions. Once again, sa atong mga tagpalarapitig sa atong tanan na nag-aambig sa sektor sa agrikultura, madamog din salamat sa sunod na episode. Panibago na naman ang atong mga bisita. Maging ka-open natin ang pila ka mga personnel sa National Meat Inspection Service. Ganit bantayan natin sa atong masunod na episode sa atong programa. Sa lugar ko si John Candelario from the Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa atong tanan. There was a time when calamansi ruled the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of the small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang amon nga production sang kalamansi, syempre gamaya compare sa subong kay sa unaya nang dapila pa man ang kapuno kag dayon ang amon nga mga hindi makasama sang kalamansi amon nagyapon ang ginadala sa Bacolod kay ginadala sa Iloilo. Dayon nakita man namin nga daw nag-amat-amat ni siya namin ang income tungod nga daw damo naman ang nakabakal kag tungod nga damo naman sa mga production sang kalamansi dire sa Guimaras. Ti amo na nga mga processing nga nga production ti amo na nga daw na-expand kami na sang amon nga nga tanong kag nakita man namin nga namin man ang income during sang peak season tapos damo man ang nagabakal di amo na nga maka-income man kami kag mabawi man ang mga gasto sa abono kag sa patanom namon. Ang calamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on tiyaga tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may teknolohiya kaya bago nga technique nga mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh,
cleaned, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton nga calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano bala ang problema, ano ang ugat sang problema nila, kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para nga ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag nahatagan man sila access sa market na kung sa diin may kita weekly nga cluster scheduling para sa baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka calamansi processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies ng kalamansi ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga kalamansi growers. Inspired gid sa akon sa pag-produce ng kalamansi, pag-process ng kalamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers nga pag mag-oversupply ang kalamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan nga kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako nga mag-supply sa Central School, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig na sa akong income. Aside nga ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low-yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sang ilang farm, i-assess namon kung ano ang really nga needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific nga intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sang naka-reserve nga buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang himuon ng ni farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific nga peste sa iyang calamansi, and then ang
OAS is magakato sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges nga ginatubang sang aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and F2C2 nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sang kalamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, amo na siya man ang mag-cater sang other nilang nga supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLRMA project. That's one thing that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. No? So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LGU is visibly being serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLRMA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the BSWM team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 ektarya ng lupa mula sa barangay Agkokok. Sa dulo ng taon, lumawak ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 ektarya. Kabuuang 41 ektarya para sa barangay Agkokok lamang. Yung bago po dumating yung CR mo dito, sa amin dito, nagmamais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga, lahat. Wala ka nang ibang makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang contouring. Si isang oras, haray, mais. Lakot lang na sa umaga, mais.
mga nagmay, mga baliw. Ang panawagan mo sa nagapunto daw mga ayot bulo ba kanda. Kung mo daw nagagawin mo nanda. Kaya nabilipisyon ay kung makatulog to doon. Ano daw buling na sa pagabuhay namin. Kaya kung ng mga reading pa sa daya, siya mo pinigaan ko. Training niya na, akto ko nito sa mga art ko po. Hindi dyan naman ito. Hindi lang makita mo mula yung mga tanong tiba tuwa ka. No, sundo ni mo ay kita mo. Ay kalapad-lapad mga tanong ito sa akin. Ako na niya pag-alto ng Santos na tandaan ko doon. Mga ginagturan namin ito na makabuligid ka mo ito mga tanong nanda. Kaya gusto ko ka is-good na anda mo. Ang presada sa ito sa ron. No, lain gaway, suno ka. Bimbuligan kami sa pagtulog ba? Kaya na, mga tanong, mga saming, kung kulanan dyan. Tudo ka ron, may mga prutas yung tanong, mga pinya, mga sabing maridad doon sabi. So, nag-aamwad may isika mo, may mga tanong naglugang. Nakikita mo ba na ang ining kinaalam na gintudlo sa inyo sa karon makabulig ini siya o hindi ini siya makabulig sa mga para sa inyo? Makabulig makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumawak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ikaapat na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. Ako naging OFW, naisip ko, wala mo sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanong. Kaya wala mo, dito, ginabakal ang tanan mo. Kaya nagtanungan ko, galing to, syempre, ang tanong ko, gulay na sang tanan, sang barangay. Ito yung naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, gusto ako katanin kung din ko gusto. Ang nagpursige gid ako, after ko nag-OFW, nabalik gid ako sa area ko. Ang na kahit pa paano, nakapundar ako sa concrete na balay, at least natapos ko na akong balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tuyo ko nga nag-approach sa akin na basta gusto mo na magtanong sa mga produkto, mga fruiteries. Di sa akin wala man problema kasi ako gusto ko magtanong. Di nabaton ko ang project sa SLRMA until wala gano'n naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako na bisa na ibibig sa akin sa mga kinawala sa kapang balay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako din ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat, kahit siyempre, hindi nang gagad ako ang tao sa SLRMA, pero amat-amat nag-iara na wala nga sa mga soccer, i-expand namon hasta na until sabi hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat lang kahit siyempre kung din lang itong soccer, lang to ang dinadugan namin sa area naman para
namin, naubos namin itong 10 hectares. Bakit dito sa nabulig sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Bakit din? Actually, sa processing sa aming mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi, to juice. Dako dito sa naibulig kay agkano gina-adapt ko, kag ginahimo ko dito para sa mga bata, dako nabulig. Ang sa isa lang, yung natudlo din sa akong about sa contouring, kung gaano kalayo, kung paano magtanong, paano mo maalagaan ng isang puno, like banana. Dako dito na naibulig sa akon, kung saan mo kwao ng soccer, saan gaano kadako, pila ka bulan ang sang saging, dako bigaya. Kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalaman ko nga. Willing ako na magtao sa kaalaman ko nga natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintudlo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isip lang, isa puso mo dapat. Para na sa ulihi, i-apply mo sa inyo nga pangabuhi nga kung ano yung natutunan mo sa gintudlo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, syempre medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content para may bago sa pag-farm kasi may contour na. Saka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inaanin sa punto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko nakapag po ako ng 15,000. Sunod nun, sa banana, medyo lumaki medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kaming mga trainings na, so, ang naitulong nun sa akin, sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na ang dahil doon sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang free. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan, nakapagpatayo. Malaking naitulog sa akin ng project nan kasi siyempre kung ibasin mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ko makapagpatayo ng ganyan kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang TUPAS sa iba't ibang tanggapan, kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Grateful good kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat ma'am nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na namon subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat ilang balay nag-aarasinso. Kay gabos man nami ma'am sa testimonya sang amon nga farmer mo kay kada isa gina-interview namon.
Nag-visit gina namon sila ma'am ako weekly. Ang amon niya nga BSWM monthly. So makita din namon ma'am ang improvements ang amon nga mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasakang nakipagtulungan. Well, first of all, ako nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction nito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga nitong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Kukupay gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and din yung iba nakabili na ng mga motorsiklo na pagpagawa ng bahay because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mga muma. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM Department dahil po doon sa proyekto ninyo po, malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Gaya ng dyan, kung nakikita ninyo sa akin, maliit lang yung dyan, ma'am, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yun, nasa 24 lang yan. Pero ang income yan sa isang taon, sasabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yan. Ang income yan. Maliit na nga yan, ma'am, kasi ano yan eh, kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga ano din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malaki talagang pasasalamat ko sa BSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko na-apply ko yun. Lalo yung mga pumunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya sabi ko din, may pangarap din ako na sana gusto ko rin sana lahat na farmer sundin at gagayahin yung project ng Sheila Remain, lalong-lalo na dito sa akin. Pag ganito, kahit konting area lang, kahit hindi umabot ng 1 hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako mo po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Now, let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa. Madalas kami nakikipag-meeting, pinakausap ko itong mga farmers. At ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay? At dito ko ibinubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nandiyan yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na
from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil na hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible ito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal na pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga nagsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.